Dahil naayos na ang computer, uwi muna ako upang maglaro ng maglaro, sabi niyang Giant ng masaya, nakangiti sa pag-aasikaso ng computer. Ingat, Boss Yang, umiti si Yifeng habang pinapanood niya itong masaya na dala ang computer. Di nagtagal, pumasok sa tindahan ang isang lalaking nasa wastong edad, naka-Amerikana, may maitim na balat at dala ang natitirang monitor. Si Wang Tai, na nagmamasid sa pinto, ang nakakita kina Yang Jian at sa lalaking nasa wastong edad na sumasakay ng Peugeot. Ano ba ito, Feng Jie, sa Peugeot pa ang gagamitin para lumabas, at mukhang driver pa yung isa. Anong klaseng pamilya ito, ang nasabi ni Wang Tai, namamangha din at naiinggit. Malamang kumikita sila sa pagmimina, o baka may minahan sila sa bahay. Sagot ni Feng nang hindi masyadong pumapatol habang binibilang ang pera sa kanyang kamay, inaamoy ito pagkatapos ng bilang. Talagang masarap ang amoy ng pera sa kanya. Bagets, magaling ka, lumapit ang matabang boss ng may ngiti sa mukha. Iniligay ni Feng ang pera sa kanyang bulsa, tumingin sa kanya, at mumiti, okay lang, boss, masyado kang mabuti. Napansin ni Feng sa hitsura nito na may hinihingi ang boss. Sanay na siyang hinahanapan ng tulong, sa mundo ng negosyo, ito'y kung ikaw ay nagtatanong sa akin o ako naman ang nagtatanong sa iyo. Hindi yan masyadong papuri. Magaling ka talaga. Ipapakilala ko ang sarili ko. Ako si Zhao Xingye, tinatawag nila akong si Lolo Zhao. Ito ang aking business card, ako ang may-ari ng tindahan ng computer na ito, abot sa kanya ni Zhao Xingye ang kanyang business card. Kinuha ni Yifeng ang card at nakita ang Tiguang Xingye Technology Co., General Manager, Zhao Xingye. Sa likod, nakalista ang pangunahing saklaw ng negosyo, representasyon ng iba't ibang mga brand ng computer at pag-a-assemble ng kabuuang mga sistema ng computer. Isinabit ni Yifeng ang card sa kanyang bulsa, ngumiti, Ginoo Zhao, bigyan natin ng punto, mas maganda para sa negosyo. Nang kabahan si Zhao Xingye, hindi inaakala ang mahinahon at composed na pag-ugali ni Yifeng. Isang high school student nga ba ito? Bakit parang mas kilala niya ang mga pangyayari at may kaalaman? Hayaan mo na. May kakaiba ka talagang talento. Ligsat, dire-diretsahin ko na. Nakita ko kung gaano kagaling sa pag-aayos ng graphics card kanina at nagawa mong isolder ang mga pins nang hindi kailangan ng magnifying glass. Mas mahusay ka pa sa mga taga-ayos ng pabrika. Madalas pumupunta sa akin ang mga tao na may computer na kailangang ayusin at dahil hindi ako makagawad. Iniisip ko na magkasundo tayo para palawakin ang business sa tindahan na ito. Naniniwala ako na malaki ang kikitain natin mula sa mga repair ng computer sa hinaharap. Kakaunti lang sa Guangxi ang mga lugar na nagre-repair ng computer ngayon, kaya maganda ang market prospects. Tiyak nakikita tayo dito. Huwag kang mag-alala, kailangan mo lang magtrabaho ng part-time, pumunta pagkatapos ng school para ayusin ang mga computer nang hindi maapektuhan ang iyong pag-aaral. Ano sa palagay mo? Sabi ni Zhao Xingye, nagkiskis ng mga palad, masigasig na tinutok kay Yifeng na may matalas na mga mata. Nag-isip si Yifeng saglit at ngumiti, ang offer ni Ginoo Zhao ay maganda, pero paano mo planong hatiin ang earning? Ibinigay ni Yifeng sa kanya ang bola, gusto niyang makita kung gaano kaseryoso ito. Sa mga negosasyon sa negosyo, karaniwan ay di maganda ang unang marinig ng iyong pananaw. Kaya't gusto niyang ipabasa kayo sa Zhao Xingye ang issue ng profit sharing. Nagkunwari si Zhao Xingye na nababahala, nag-isip sandali at sinabi, kitang-kita ko na may hinahanap ka rin sa kabataan na lumalabas upang kumita ng pera. Ito ang ating deal, hindi magtrabaho 3 oras araw-araw para kumita ng pera, ibibigay ko sa inyo kalahati. Kung makakuha tayo ng mga dose-dosenang trabaho bawat buwan, maaari kang kumita ng mga 2 o 3,000 sa isang buwan, mas mataas pa kaysa sa sweldo ng white collar sa opisina. Lumalabas siyang parang hindi naman talaga nagparamdam, kahit nagsasabi siya ng mga magagandang bagay. Totoo ngang mataas ang kita kung makakakuha sila ng 2 o 3,000 sa isang buwan, talagang kaakit-akit. Nanatiling tahimik si Yifeng sa kanyang mga sinabi, may malamig na ekspresyon. Hinapitan ni Zhao Xingye ng mata siya, na lihim na natutuwa. Ang 1% habang kalahating 10,000, kumikita ng ilang libong yuan bawat buwan, sino bang hindi matcha-challenge? Iniisip niya na kung tatanggihan niya ito, mawawalan siya ng kita bawat buwan nang walang masyadong gastos. Tiyak na hindi pinagkakatiwalaan ni Zhao Xingye ang pagkatulungan kay Yifeng. Bagets, tiwala ka lang sa akin para sa ating kooperasyon, hindi kita lolokohin, sambit ni Zhao Xingye, nagnanais na mapatibay ang kanilang deal. Sa tabi, namangha si Wang Tai sa ideya ng pagkakakitaan ng 2 o 3,000 na yuan sa isang buwan. Hindi ba sobra-sobra na itong kitaan? Feng Jie, dapat mong tanggapin ito kaagad. Ngunit ang sumunod kay Yifeng ay di inaasahang para kay Wang Tai.
Ginoo Zhao, patawad, pero hindi ko matatanggap ang iyong mga kondisyon, umiti ng kaunti si Ifeng. Nagulat si Wang Tai. Nabigla rin si Zhao Xingye. Bagets, anong problema? Napakagandang oportunidad para kumita. Hindi ka bang natatakot na malagpasan ito sa pagsasabing hindi mo tanggapin? Marahan niyang tinanong si Zhao Xingye. Nanatili si Ifeng na kalmado, sinabi, kahit na maganda ang inyong alok, wala namang kasiguraduhan para sa kooperasyon. Kung 50-50 ang balak ninyo, baka mas mainam kung kausapin ko na lang ang ibang boss sa electronics building, siguro mas magiging matapat pa sila sa kanilang alo. Atras na kami, magandang araw, at ito ang sinabi ni Ifeng bago siya umalis. Feng Ji. Hindi maintindihan ni Wang Tai kung bakit masyadong pasumpong-sumpong si Ifeng. Sinundan siya ni Zhao Xingye. Ngumiti si Ifeng nang di namamansin ng kahit sinuman at tumigil ang paglakad. Bagets, huwag kang magmamadali. Totoo ako sa aking hangarin na magtrabaho sa iyo. Kung hindi tatanggapin ang 50-50, paanong kung may ibang antas? May konting panghihinayang si Zhao Xingye na mawawala ang oportunidad na kumita. May tanda siyang kakausap sa kanyang sarili. Si Ifeng ay bumalik at itinaas ang dalawang daliri, 20-80 split. Ako ang magtatanggap ng 8, ikaw naman ang makatatanggap ng 2, kaya ba yan para sa kooperasyon? Ano? 20-80 split, nagulat si Zhao Xingye sa matigas na negosasyon ni Ifeng. Iyon ba itatanggapin? Ngumiti ng konti si Ifeng at parating palayo. 20-80 yan, madaling hinablot ni Zhao Xingye siyang bumalik, ngumiti ng hiya. Mukha niya ngayon ay nasilaw, kitang-kita na parabang may hinugot na langgam. Gayunpaman, mas mabuti nang mabigyan ng kahit kaunting parte kaysa wala. Kung hindi matulungan, di siya kikita ng pera. Ngumiti ng malumanay si Ifeng, umabot ng kanyang kamay, at sinabi, ganito na nga, Ginoo Zhao, sana magkaroon tayo ng balanseng kooperasyon. Magkaroon tayo ng masayang kooperasyon, pilit ng ngiti si Zhao Xingye, nag-aabot ng kamay sa kanya. Ngayong natapuso ang deal, darating ako pagkatapos ng school, at pwedeng magsingil ang mga customer sa akin mismo. Yun ang deal, patuloy na ni Ifeng sa pagtatak niya ng kanyang mga kondisyon. Namutla si Zhao Xingye sa ginagawang husay ni Ifeng, lalo na sa kanyang pagdiin na personal niya ang mag-aasikaso sa mga bayad. Okay, makitid ng ngiti ni Zhao Xingye matapos na iyan. Kita-kits bukas, Ginoo Zhao. Ngumiti at umalis si Ifeng. Habang tinitigan ang pag-alis ni Ifeng, bigla na lang naiwanan na magulo ang pangalan sa isip ni Zhao Xingye, para bang marunong na palang kontrolin ng kabataang ito ang sitwasyon ng dali. Hindi ordinaryong bata siya. Sa kabilang banda, pagkalabas ng tindahan, sumakay sina Ifeng at Wang Tai sa kanilang bisikleta patungo sa bahay. Feng Jie, halos nakakaloka ka kanina. Akala ko ay tatanggi ka sa oportunidad na kumita. Tinanggihan mo si Ginoo Zhao kanina, hindi ka ba natatakot mawala ang oportunidad na ito? Tanong ni Wang Tai habang sumasakay. Hey Tai, kailangan ng tactic at strategy sa negosasyon. Kailangan mong maunawaan ang panig at hangganan ng iba't ibang partido at pagkatapos ay magpakita ng sariling hakbang ayon dito. Inalok ni Ginoo Zhao ang deal kung saan mapapaunlad niya ang kanyang business nang walang gasto sa trabaho, pero nag-propose ng 50-50 split, hindi yun totoo. Di ko tatanggapin ang mga kondisyon na yun, pero alam ko may puwang pa siya sa negosasyon. Kaya tumanggi ako at ipapakita ko na aalis na ako, magiging pressured siya. Pag pinressure, mas madadala ko ang aking mga kondisyon at malamang ay tatanggapin niya yun. Ang ganyang back and forth ay negosyo at taktika na tumutulong sa amin na manatiling nasa pwesto ng kapangyarihan. Kung sobrang eager ka sa simula, magiging pasibo ka. Dahil siya ang naghahanap ng kolaborasyon, dapat ang namumuno ay ating mga kamay. Iniwanang di nakakapagsalita ni Ifeng si Wang Tai sa kababalaghan at kaguluhan. Feng Jie, ang galing mo. Feng Jie, uwi na ba tayo? Hindi pa, tutungo tayo sa Fusion Street. Ha? Bakit tayo pupunta sa Fusion Street? Bibili tayo para kay Gumuxi.